Okay, magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joey De Bebre tungkol ito sa official statement ni Deputy Speaker Duke Prasco, yung ayaw niyang suportahan ang speakership ni Martin Romualdez. So sabi ni Joey De Bebre, "This is what I hear while reading Duke's statement. I will not support Tambi because during the election he supported someone else in Cebu." Grabe. So, nagtampo? Ganun ba yun? Okay, so ito na yung statement ni Deputy Speaker Prasco. On May 14, just 2 days after the 2025 local elections, I was asked to sign a manifesto supporting the continued leadership of Speaker Martin Romualdez in the 20th Congress. I have not signed the manifesto, and after careful reflection, I have decided not to. Talagang final decision, hindi siya susuporta. Okay. In recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly with my own constituents. A shared frustration has emerged. There is deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interests. The President has consistently called for unity, stability and a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values, not only through the laws we pass, but also in the leadership that we uphold. Our duty as public servants is not to advance individual interests, but serve the people, and as the President himself has said, the people have spoken, and they expect results, not politics. This decision is not about creating further division. I simply believe the House of Representatives can and must do better. We should be a partner in building the country up, not a platform for further discord. At this critical time in our nation, I believe we need leadership in the House that unites rather than divides. Leadership that reinforces our shared vision and strengthens the path forward for our country. Okay. Itong pagkasulat ng statement, napakaganda. Magaling yung sumulat. Kaya lang, how sincere itong mga katagang ito. Kung ako, binabasa ko lang ito na hindi ko alam yung background, ano yung pangyayari, parang mapawaw ako. Kaya lang, ito, opinion ko lang ito, I agree with Joey De Bebre. Yung sabi niya na, "This is what I hear while reading Duke's statement. I will not support Tambi because during the election, he supported someone else in Cebu." Nanalo si Pambari 4 ano ba to? Dahil sinuportahan siya ni Speaker Romualdez. Okay, ito lang masasabi ko. Too late a hero. Kung hindi sana pumirma si Congressman Prasco sa impeachment case ni BP Sara. Okay? Tapos, ngayon, nagsasalita siya ng ganito. Saludo ako sa kanya. Talagang tutuhanan.
Kaya lang de facto na pumirma siya. Tapos ang dami pa siyang mga rason. Yung mga rason niya parang hindi rason ng isang kongresista eh. Noon pa lang, nung pumirma siya sa impeachment case ni VP Sara, plus nagpaliwanag bakit siya pumirma, nawalan na ako ng walang katuturan yung paliwanag niya. Tapos ngayon, sa pagbasa ko ng kanyang statement, personal ko lang ito, wala akong maramdaman na sincerity. Sinakyan pa niya yung kagustuhan ng Pangulo na unity. Ano naman ang unity ng Pangulo nga? Ang Pangulo hanggang salita lang hindi yung sinasabi niya eh. Kaya kung ang basehan niya ang Pangulo, sorry na lang dahil personal ko lang ito, hindi na ako masyadong naniniwala sa mga sinasabi ng Pangulo kasi although maganda ang sinasabi ng Pangulo, iba naman ang nangyayari. Gusto ko sanang mag-succeed ang administrasyong ito kasi sayang yung another 3 years. Kailang there is something lacking sa ginagawa ng Pangulo. Ibang sinasabi, iba rin ang ginagawa. Kaya dito sa sinasabi ni Congressman Duke Prasco na unity ko, I don't believe so. May ibang rason bakit hindi niya sinuportahan si Speaker Romualdez. Okay, anong magagawa sa hindi niya pagsuporta? Will it make a dent? Mababago ba yung leadership dahil hindi siya sumuporta? Marami bang sasama sa kanya? Kung marami siyang madadala, example, dahil sa hindi siya sumuporta, maraming susunod sa kanya at may ibang speaker, nako, sasaludo ako kay Congressman Duke Prasco. Kaya lang wala rin eh. Nag-iisa lang siya. In-expel na nga siya, tinanggal na siya sa National Unity Party. Na bakit ganyan? Party decision yun. Noong una, hindi naman siya nagreklamo. Bakit ngayon nagre-reklamo na? Kaya it's a pera. Wala na siya sa National Unity Party. So, ganyan talaga sa politiko. So naniniwala na ba kayo dito sa statement ni Congressman Prasco? Sincero ba siya? O agree ba kayo sa sinasabi ni Joey De Vibre na kaya hindi niya sinuportahan si Romualdez kasi iba ang kandidato ni Romualdez sa Cebu noong nakarang eleksyon, yung kandidato sa governor? Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para magkaroon naman ng mas magandang bahay itong tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Gapo eduk ngay bay. Oh, bay tapara. Salamat kay sir sa imong gihatag na nalangin. Sino bang? Oh. Kulangan gapo. Ayro, salamat kaayo. Ginoo, salamat kaayo. Ginoo, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan mo. Kol nagtagid kayo kuli mo nga to po. Nakatindog na kapato ko nagid ka og balay. Maayo nagid nga tanawon Muna na ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya so nindot nagid kayo nga tanawon. Karong kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay ngayon nabagang kong sir nga di nagid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nabangan ko. Og madugangan pagyod
naot ko madugangan kog sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon. Naot ta nga magpadayon ni ngayon nabang kay dagang pa nga mangayog kan tabang. Oo, sige, salamat.